Natulad sa aking sinasabi mga kapatid, na ang bahay ay lalago at hindi mananatiling maliit na sambahayan. Natulad niya sa sinasabi na ang kaaklat ng unang Timoteo na upang maalaman ninyo na sinasabi nga ni Pablo, ating ang basahin mga kapatid bago pa tayo magpatuloy. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ganyan po ang sinasabi ko ng talata mga kapatid, na meron na pong itinatag ang mga apostol ng Mesiyas na si Kristo na siyang ang bahay ng Panginoon. Datapwat darating din po ang panahon na yun din po ililipas mga kapatid, sapagkat hindi lahat ay nananatili nga. Tulad sa naayon nga sa kautusan din naman na ang tipan na walang hanggan o mapa sa walang hanggang tipan ay naitukoy na ang isang espiritu nga na tinataglay ng aral, naroon din naman ang karunungan na siyang magtuturo sa bawat isa, na tila baga sa una, na akala natin ay siya'y isa lamang. Datapwat, sila pala'y dumadami, kumakawig at bumabalik. Kaya't gayon ang katwiran ng espiritu. Nala kung ano ang may higit o may lubos na makatwiran o lubos na matimbang ay siyang mananaig. Gayon nga ang katuruan na ayon din sa turo na magbuhat sa mapasawalang hanggan na aral. Kaya tayo pa'y mag-iingat magkapatid na kung kanila nga itinuturo pa rin ang tungkol sa bahay ay huwag po natin pagkatiwalaan ng lubos. Datapwat, darating nga ang panahon na mabubuksan ang lahat na ang buong katapatan ng pananampalataya nga ay sasamahan nga ng Espiritu Santo. Ng Espiritu ng Diyos na siya magtuturo sa bawat isa upang huwag tayong maligaw. Sapagkat nalalaman nga natin na may tinatawag na kalayaan, datapwat ayon din naman sa kautusan na siyang naaayon sa kasulatan na marapat nating sundin na tayo'y laging tumalima nga. Kaya ang pakinabang ng bawat isa na tungkol nga sa hula ay upang tayo masamahan, kundi tayo maliligaw. Kalikuan nga ang masusumpungan sa bawat isa, maging sa paggawa ay sila'y mapapawalang kabuluhan, sapagkat hindi nasunod ang kautusan ng Diyos na siyang marapat nating sundin. Tulad sa pananamit, tulad sa pananamit nga, hindi natin susundin, ang kalikuan nga ay masusumpungan sa bawat isa. Lalong-lalo na ang aral ay hindi mapupuri. Datapwat mapipintasan at hindi didinggin ng marami, sapagkat marumi nga. Ang pasimula ng aral nga ay nagmula sa kamalian. Kaya narito ay kinakailangan nating malaman ng buo na ating nga maugali o ugaliin nga ang lahat ng turo na itinuturo ng Espiritu sa atin sa pamamagitan niya ng aming inaaral. Sapagkat kung tayo nga'y magsitalikod ay walang pagtalima. Wala tayong masusumpuang biyaya magbuhat sa langit. Datapwat ngayon, ang nagtuturo ay mahalaga. Sa madaling sabi, na aming nga sinasalita nga mula ng pasimula, na tayo kinakailangan makinig sa sugo, na siyang sinugo ng Diyos. Sapagkat
ang lahat ng bagay ay kinakailangan may batayan o pamantayan ng pananampalataya. Kung walang kasulatan na siya nagpapatunay na may isang bahay na naitayo, ay huwag didinggin. Gayon din naman ang tungkol sa bayan na siyang kinakailangan nating pasukin. Sapagkat ang bayan ay lalong dakila nga kaysa ng una. Kaya't ang lahat ng aral, maging sa kaloob-loobang bahagi hanggang sa labas ng ating kaluluwa, ay nakikita na ang lahat ng mga bagay na yaon ay pawang nagmula sa turo ng kaloob-looban na siyang subok na lubos, at magmula pa ng una ay siyang matatag na, matibay, at nagpapatibay pa, at lalo na sa mga huling araw na ito na kinakailangan natin muling alalahanin na ang buong aral na yaon ay kinakailangan mahayag sa bawat isa, na upang ating matutunan niya, na upang wag tayong higit sa mga bagay na nasusulat, mga kapatid, na upang tayo maingatan niya ng lubos, na upang ang lahat ay magkaisa, na upang wag tayong gagawa ng mga bagay na labag ayon sa kasulatan o sa kautusan ng Panginoon, na siyang kinakailangan natin basahin o aralin o basahin. Sila'y magkasama sa diwa. Kaya aming anyaya, mga kapatid, muli naming ipinapaunawa sa lahat na hindi lahat ay sinugo, na hindi lahat ay makakaunawa, na hindi lahat ay sila'y magiging tagapagturo, na hindi lahat ay sila'y didinggin, na hindi lahat ang buong katotohanan ay nasa kanila, na hindi lahat ang maging sa kaunawaan man ay mapapasa kanila. Muli kong inuulit, mapapasa kanila, mga kapatid. At hindi rin lahat ng katapatan ay mananatili sa kanila, sapagkat masusumpungan niya ang tinatawag na karumihan o ang lahat ng paglabag, sapagkat ang bagay na gayon ay sinumpa ng Diyos laban sa kanila. Kaya't mag-iingat kayo. May isang bayan na pinagpala at may isang bayan din na sinumpa, sapagkat hindi nila nalalaman na ang kalayaan na kailangan nilang gawin ay kinakailangan may batayan na ayon sa turo ng Espiritu. Kaya't maraming namali, naliko ng daan, nagpakasama, at ang kamalian niya ay nasumpungan sa kanila, sapagkat ang turo o ang tagapagturo nga ay ligaw sa katwiran. Ang kalayaan ay palaging tatandaan, ay laging may pamantayan ng pananampalataya. Ano pat, tinuturo namin sa inyo ang lahat na kinakailangan mong tahakin, na upang ikay huwag mapahamak, na iyong nga masumpungan ang buong katapatan ng pananampalataya, na kung saan ang Diyos ay nagtitiwala ng lubos sa iyo, na siya iyong matatagpuan niya sa pamamagitan niya ng pagsisikap na upang inyong nga saliksikin o inyong nga hanapin ang kanyang mukha ng katwiran. Kung papaano, narito ang kaparaanan. Ang kaparaanan ng Espiritu ang siyang magtuturo sa lahat, na siyang silbing liwanag sa ating mga kalooban, at upang wag tayong mabulag at upang wag tayong mawala ng pag-asa, ay marapat naming maituro sa inyo ng lubos na ang lahat ng bagay na yaon ay kinakailangan natin masunod. Ang pagsunod niya ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay paggalang. Pag ikay may paggalang, ikay makapaglingkod ng buo. At kapag naglilingkod ka mula sa Diyos at hanggang sa iyong kapwa nga, ay masusumpungan ang mga gawang mabuti, na ikay nagmamagandang loob,
na ikay nagpapakita na alang-alang sa kabutihan, na ikay nagmamatulin sa paggawa, ikay nagmamatyaga, at kayo'y nagpupuyat o nagpupuyat alang-alang sa pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig nga ay gumagawa sa atin. Ang pag-ibig, kung paano siya masunod o may kasatuparan nga, ay kinakailangan ay ayon nga sa kalooban natin na hindi naghihintay ng anumang kabayaran na tayo na nanguuna sa paggawa ng mabuti na kung ano ang sa kabutihan na siyang sa makatuwid baga gayon ang saliwanag. Ang saliwanag ay malinaw na yung nakikita o natititigan man ang lahat ng kabutihan maging sa lakad man na upang ating matagpuan ang tunay na takbuhin ng buhay na siyang isa sa buhay mo. Kung hindi, tayo maliligaw o maliliko ng landas. Kaya tahakin mo kapatid, sa makatuwid baga sa pamamagitan ng aral ng bayan na ang karunungan ang siyang gagabay sa atin na upang tayo maging matibay nga. Maging sa pag-aabuloy ay tayo maingat. Hindi kami tumatanggap ng anumang bagay o mga abuloy man na mula sa mga hindi namin kapatid o hindi namin kapatid o kapananampalataya. Datapwat, ang aral dito, kinakailangan ikay maanid muna umasangkap sa tinatawag na ambayan. Dahil nyo nga mataglay ang liwanag, ang karunungan, ang pag-ibig, ang katotohanan, ang pananampalataya, ang katotohanan, ang karangalan, at ang tinatawag na katapatan. Dahil ikay maging tapat ka, maging matibay ka, dahil ikay namamalagi at hindi nag-iiba ng inyong aral. Datapwat, kung ang mapasawalang hanggang katuruan niya ay magtuturo sa iyo ng mga bagay na malalalim na siya magbubukas ng iyong daanan na iyong tatahakin na upang ikay makapagpatuloy sa mga bagay na upang ang lahat ay magkaisa. Huwag maligaw na mga kaaway sapagkat ang Diyos man ay may mga kaaway o kaalit na tayo'y tinuruan maging mapayapa na upang tayo'y matutong makipanayam o makiisa sa kahit kaninong paman. Ngayon, nabatid natin ating nga nasumpungan ang kasulatan na ukol sa bahay. Datapwat, mayroong isang bagay na mula sa munting bagay na lalago na siyang tinatawag na bayan o ang dakilang templo ng Panginoon kung tawagin sa makatuwid baga. Ating ang basahin muli. Ating basahin. Bulahin natin ang aral wika ng banal na kasulatan. Wala sa aklat ng Iscarias ay ating masusumpungan ang ganitong bagay. Ganito ang sabi ng Panginoon, ako'y babalik sa Sion at tatahan ako sa gitna ng Jerusalem. At ang Jerusalem ay tatawaging bayan ng katotohanan at ang bundok ng Panginoon ng mga hukbo, ang banal na bundok. Sa makatuwid baga, alam natin na may tinatawag na tatagambaon doon sa tinatawag na ang bahay ng Diyos. Ang tatagambaon na yon ay siyang tinatawag na katotohanan. Na ang katotohanan niya ay lalago at dadakila o lalago na ayon sa katwiran niya na ating binabasa. Sa mga tuwid, ang lahat ng mga bagay na ito ay ating nga matututunan kung tayo mananatili sa aral na aming tinuturo. Na ang bayan niya
ang bayan ay makikilala ng lahat sa buong daigdig o sa buong sanglibutan na kinakailangan natin matutunan na ang bayan na iyon ay bayan ng mga tala. Nakatulad sa aking binabasa ng Tatakambahon, kung ating babalikan, halina't basahin natin pababa na upang ating matutunan nga kung anong kahulugan ng tinatawag na Tatakambahon. Sino ka o malaking bundok? Ang wika ng Biblia mula sa aklat ni Zacarias 4:7. Nalalaman natin na may nabanggit na isang banal na bundok. Sino ka o malaking bundok? Sa harap ni Zorobabel ay magiging kapatagan ka at kanyang ilalabas ang pangulong bato na may hiyawan, biyaya sa kanya. Akalain niyo mga kapatid, sa bagay na gayon na may naghihiyawan sa tinatawag na ang bundok na yaon. Bakit may naghihiyawan? Tila maingay. Atin pong alamin, ibaba pa natin ng kaunti. Mula sa 8 o 7, baba po tayo sa 9. Mula sa ikapito, baba po tayo sa ikasyam ng talata na aming binabasa. Mula sa talatod na ikasyam ay ating makikita ang mga kamay ni Zorobabel ay siyang naglagay ng mga tatagang baon ng bahay na ito. Bahay pala siya. Siya'y isang bahay. Biro mo? Bahay na ito, ang kanyang mga kamay ay siya ring tatapos at iyong malalaman na ang Panginoon na maukbo ay siyang nagsugo sa akin, sa inyo. Sapagkat ating nakita, ang Tatakambahon na yaon ay nasa kanyang kamay ng pangangasiwa. Na kanyang pangangasiwaan ang bundok na dakila. Muli nating umpisahan. Mula rito, mula sa ika-6 na talata o taludtod na ika-6, na magkagayoy, siya'y sumagot at nagsalita sa akin na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sino ka o malaking bundok? Sa harapan ni Zorobabel ay magiging kapatagan ka o kapatagan ka at kanyang ilalabas ang pangulong bato na may hiyawan, biyaya sa kanya. Gayon ng diwa ang sinasabi. Muli kong inuulit, ako po'y nagkakamali. Ilalabas ang pangulong bato na may hiyawan,
biyaya, biyaya sa Kanya. Kaya atin pong ipagpatuloy. Bukod dito'y ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, ang mga kamay ni Zorobabel ay siyang naglagay ng tatagang baon ng bahay na ito. Ang kanyang kamay ay siya ring tatapos at iyong malalaman na ang Panginoon na maukbo ay siyang nagsugo sa akin sa inyo. Sa makatuwid baga, nasa kanyang mga kamay, ang kanang kamay ng pangangasiwa. Ano ang kamay na yaon na sinasabi? Ating pang ipagpatuloy. Sapagkat sino nagsihamak sa araw na maliit na bagay? Maliit na bagay ang binabanggit ng tinatawag na talatang ito. O ang talutod na ito ay may nababanggit na maliit na bagay. Sapagkat ang pitong ito ay magagalak at makikita nila ang pabatong tingga sa kamay ni Zorobabel o sa kamay ni Zorobabel. Ang mga ito ay mga mata ng Panginoon na nagpaparot pa rito sa buong lupa na magkagayoy sumagot ako at nagsabi sa kanya, ang itong 2 punong ulibo sa dakong kanan kaliwa, sa dakong kanan kandilero at sa dakong kaliwa. At ako'y sumagot na ikalawa at nagsabi sa kanya, ano ang 2 sangang ulibong ito na nasa siping ng 2 gintong padaluyan na dinadaluyan ng langis na ginintuan? Sa makatuwid mga kapatid, alam natin na may 2 uri ng kamay na nabanggit. Kaya iangat natin sa taludtod bilang 11 na magkagayoy sumagot ako ang nagsabi sa kanya, ang itong 2 puno ng ulibo sa dakong kanan kandelero at sa dakong kaliwa, ibig sabihin, nangakahulugan lang mga kapatid, mula sa pangasiwa ng kanang kamay ng pangasiwa ay may taglay siyang liwanag at dilim. Kung iyon pong nalalaman. Sa makatuwid baga, mula sa aral ng kasulatan na may 7 mata na mga propeta, na sa mga pitong ilaw o mga liwanag na mga anghel na sinugo. Ang 7 propeta nga ngayon ay nakasulat sa aklat ni Propeta Enoch. Si Enoch mismo, o si Enoch ang tunay na pinagmulan ng kahulugan ng yaon. Na ang 7 anghel ay siyang 7 propeta. At sila ay mga 7 mata. 7 mata sapagkat ang kahulugan nga ng mata ay isang katalinuhan na mula sa puso. At mula nga sa puso ay makikita sa pamagitan nga ng iyong paggawa na naroon ang pangangasiwa na kung saan ang lahat ng mga kasulatan ay may taglay na mata na upang iyong masumpungan ang buong katotohanan o yung tinatawag na ang katapatan. Sa pamamagitan nga ng yaong bagay na aming nasambit la ay ating nga matututunan. Mula sa aral na yaon ay may sinasabing munti. Kapag sinabing munti, may isang bagay na maliit. Ang maliit na yaon ay mula sa bahay na siyang lalago. Sa madaling sabi, ang pangangasiwa ng kanang kamay ay lalago tulad sa bundok at magiging kapatagan ka sa harapan ko, wika ni Zorobabel. Kaya't ano pat, mga kapatid, ay tayo po'y maghiyawan at tayo magpasalamat ng lubos sa Kanya sapagkat dumating na ang bayan ng katapatan na tayo po'y maging mapagpasalamat araw at gabi. At narito ang kanang kamay na may 7 tatak. Ako po yun, na ayon po sa hula. Ako po ang mukha ng katwiran o tinatawag na ang mukha ng karunungan.
na nagtuturo sa inyo sa mga bagay na ito na tungkol sa bayan. Ang bahay po ay lipas na. Ang mga bagay namin na ituro kay Pablo ay lipas na. Kung di po tayo susunod, ang kalikuan nga ay siyang ating masusumpungan. Datapwat kung tayo po'y makikinig o dinggin man lamang ang aming pumakailingan, halina po't sama po kayo doon sa pultahan ng karunungan. Maraming salamat po. Kasyan nawa ang lahat ng mga espiritu at ang lahat ng mga kapatid at maging mga kapwa-tao namin ay taglay nawa ng kapayapaan ang bawat isa. Maraming salamat. Magbatihan tayo ng banal na halik. Amen.